Hindi kami nanghuhula pagdating sa sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila. Tinitiyak namin ito sa pamamagitan ni Haji Camino live mula sa MMDA Central Office. Haji? Maraming salamat Ralph at magandang gabi sa inyo dyan. At ito po isang magandang pagkakataon ngayong Huwebes ng gabi. Sapagkat alam naman po natin na isa po sa mga nagiging sanhi ng pagsisikip ng daloy ng mga sasakyan dito sa Kalakhang, Maynila ay yung pag-usbong po ng mga tinatawag nating kolorum na mga sasakyan. At dahil nga po dyan na inilunsad po kanina lamang, ito pong tinatawag nating electronic vehicle tagging o yung e-tagging upang masolusyonan na po kahit paano ito pong problema natin sa kalsada, lalong-lalo na po dito sa mga pasaway na motorista o yung mga pasaway po na bumabiyahe hindi po otorisado. Kaya naman po makakasama natin ng live mula po dito sa MMDA ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA na si Mr. Emerson Carlos. Magandang gabi po sa inyo, AGM. Magandang gabi din. Opo, at bago po tayo magsimula, AGM, may binabati po muli namin kayo ng ika-37th anniversary ng MMDA. Well, maraming salamat. Opo, simulan na po natin yan, AGM, sapagkat kanina po ay nilunsad na nga po itong tinatawag nating e-tagging. Ano po yung pakiramdam po natin dito kanina at ano po yung inaasahan natin after po na ma-sign ito pong tinatawag na circular kanina? Well, itong e-tagging siguro makakabigay ng solusyon sa ating mga problema sa mga colorums dito sa mga buses natin at iba pang public utility vehicles dahil lahat po ng mga sasakyan nating pampubliko lalagyan po ng e-tagging. Ibig sabihin po ito, malalaman po natin, madidetect natin kung sila ay totoong tama yung biyahe nila, may prangkisa sila dahil kasama sa loob ng e-tag na yon mga data na manggagaling sa LTFRB. So sir, paano po yung magiging kalakaran nito? I mean, sa tulong po ba nito, ano po yung inaasahan natin na nito, lalong-lalo na po at nilalabanan nga po ng LTFRB at ito pong kaagapay nga po ang MMDA, ito pong mga kolorum na sasakyan sa Metro Manila. Sa tingin po ba natin na sa sandali po na maipatupad na po natin ito ng kumpleto ay mababawasan na po ba yung mga kolorum na sasakyan? Definitely. At hindi lang mababawasan yung mga kolorum na sasakyan, kundi madidetect din natin agad sa pamamagitan ng technology kung sila ay nag-out of line. Dahil pag dumaan sila sa ating mga fixed readers o sa ating mga readers, sa mga traffic constable natin, may mga mobile readers, malalaman mo kung yung sasakyan na yon dapat nandun sa lansangan na yon. So AGM, narito na din lamang po tayo. Ita-take na po namin yung opportunity ngayon. Sa iba pong mga topics po kasi na lumalabas po dito, recently lamang po ay nasimula na nga po natin ito tinatawag nating bus segregation program dito sa Metro Manila. Ano na po yung latest po dito, AGM? Ginagawa na po natin ngayon yung ating mga loading and unloading zones para makita natin kung ano yung mga particular loading zones kung saan dadaan yung mga bus na yon. Napagpasiyahan na po ng technical working group na kinabibilangan din ng mga bus operators itong ating proyektong ito. Opo, AGM, nabanggit niyo po sa amin kanina itong napakagandang proyekto po ng MMDA na actually magsisimula na po ngayong November 15. Ito pong tinatawag natin na bicycle lanes sa ilan pong lugar dito sa Kalakhang, Maynila. Ano po yung naisip po ninyo tungkol dito at ipatutupad po natin ito? Sa November 15 nga, sisimulan natin ang bike lanes natin. May dedicated bike lane tayo dito sa sidewalk mula sa Remedios Circle sa Manila. Lalabas to ng Rojas Boulevard and then liliko ng Quirino Avenue papunta sa ating Children's Road Safety Park. So itong daanang ito para sa ating mga bisikleta at makakatulong ito sa pagbaba ng polusyon at at the same time magkakaroon po ng safe avenue yung ating mga bisikleta na hindi magkipag-sapalaran kalaban yung mga motorized vehicles. Okay, second to the last question na lamang po AGM At ito po ang tinatawag nating bicycle natin uumpisahan nito ngayong after po nito November 15 launching, saan pa po? After November 15 natin sa Remedios Circle, Rojas Boulevard, plano rin natin sa Marcos Highway dito sa kahabaan ng Marikina going to Antipolo, and then susunod natin doon yung Commonwealth Avenue. At meron din pong ginawang team si Chairman para mag-identify pa
ng iba pang mga lansangan na pwedeng lagyan ng bike lanes. Alright, last question na lamang po, AGM. Sapagkat nalalapit na nga po ang Kapaskuhan, ano po yung preparations po na inihahanda o yung pinaplano po ngayon ng ahensya para sa ating mga motorista at mga kababayan? Well, alam naman natin pag Kapaskuhan ang karamihang angal ng ating mga mamamayan sa Metro Manila matraffic. Bunsod na rin po ng maraming Christmas parties, maraming mga mall sales at ang mga ating mamamayan ay pumupunta talaga sa iba't ibang lugar. So like previous years, i-activate na naman natin yung mabuhay lanes. Magkakaroon siguro tayo ng konting adjustments din dito, lalo na nagbukas na yung Araneta Avenue, Quezon Avenue underpass. So makakaasa po kayo na ang MMDA ay magkakaroon po ng para sa nalalapit na Pasko. Alright, so inaasahan po natin, AGM, na sa mga darating pang araw o linggo, lalong-lalo na po sa may first week ng December ay patutupad na po natin muli itong tinatawag nating mabuhay lanes. Alright, marami pong salamat sa inyong panahon na binigay po sa amin na Assistant General Manager for Operations sa MMDA, Mr. Emerson Carlos. Maraming salamat din sa inyo. Alright, yan po si AGM Carlos na nagbigay po ng pagkakataon na ma-interview po natin ng live mula dito sa rooftop ng MMDA.